So para kay Cheese Escudero, mula nang nakarating sa kanila, sa pangunguna niya, February 5, June 9 na, 4th month na, 4 na buwan na. So sa kanya, ang 4th week ay 4th month. Cheese, kababayan kita, Bicolano ako. Kung hindi mo naintindihan ang 4th week sa atin sa Bicol, tulos-tulos! Ayan ha, sa Tagalog, agad-agad. Yan ang malinaw na translation niyan ng 4th week. Sa English, immediately. Kung ano-ano pang palusot ni Cheese Escudero, para madali nang maintindihan, Bicol, Cheese, Bicol. Kahit naman Sorsogon ka, Naga City ako, pareho lang yan. Tulos-tulos. Kaya malinaw yan. Ang nakalagay sa konstitusyon natin, ganito. Kapag ang Kamara may na-file na impeachment complaint at ang Kamara ay nakakuha ng 1/3 ng mga boto ng mga kongresista at i-endorse nila ito sa Senado bilang resolution of impeachment, ang resolution na yan ng impeachment ay magiging articles of impeachment. Malinaw yun. At kapag matanggap ng Senado ang articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. Ibig sabihin, once na matanggap ng Senado ang articles of impeachment, kailan natanggap? February 5, dapat trial shall proceed forthwith. Agad-agad, immediately. Anong ginawa ni Cheese Escudero? Hindi niya inaksyonan noong February 5. Tapos nag-break na sila. Pwede niya pa bang aksyonan? Sabi nga ni Tito Soto, ito kasamahan niya ito, magiging senador to. Within 3 seconds, pagkatanggap ng Senado, pwedeng mag-order si Cheese. I-refer niya na kaagad sa Committee on Rules. Yun kaagad ang pwedeng gawin. Hanggang alas 12 pa namang gabi, pitsa 5. Pwede pa silang may magawa. Diba? Dumating sa kanila alas 5, alas 6 ng hapon ng February 5. Saka alam na nilang may darating na articles of impeachment kasi umaga, alam na sa Kamara, lulusot na ang articles of impeachment. Pero anong ginawa nila Cheese Escudero? Hindi inaksyonan nila Cheese. Anong nangyari? At ito pa, nung na-receive sana nila yan noong February 5, hanggang alas 12 ng gabi, pwedeng i-refer sa Rules Committee. Sino ang Rules Committee? Si Tolentino. Siya ang head ng Rules Committee. Kaya dapat, si Tolentino, nung nakarating dapat yan sa Senado, dapat nagsabi na siya kay Cheese, SP, Senate President, mapapahiya ako kung hindi ko aksyonan yan. Paki-refer na sa akin para ma-aksyonan ko kaagad yan. Inaksyonan ba ni Tolentino? Hindi. Nagsakwatan sila ni Cheese. Nakalipas ang 4 na buwan. Tapos nandito ngayon si Tolentino nagsasabi, dapat sana kasi tapusin yan ngayong 19 Congress. Tapos mayroon pa siyang pinupropose na paspasan daw na 19 days. Tapos yan. Kung alam niya pala na hindi na dapat magko-crossover yan sa 20th Congress, di dapat inaksyonan niya na yan noon. Obvious naman si Tolentino nakasabwat siya Diba? Siya ang Rules Committee Chairperson. Dapat siya ang nag-aksyon kaagad yan. At ito, pwede bang mag-session, mag-hearing ang Senado kahit naka-recess? Yes! Tandaan ninyo, si Amy Marcos, 3 hearing ng Senate Committee on Foreign Relations sa panahon na naka-break sila. Ibig sabihin, mas importante sa mga senador yung issue ng yung pagkahuli kay Duterte kaysa sa impeachment ni Sara. Hindi totoo na hindi sila pwedeng mag-hearing nung panahon naka-break. Nakapag-hearing nga sila ng 3 beses tungkol sa pag-aristo kay Duterte, yung Senate Committee on Foreign Relations ni Amy, at hinayaan yan ni Cheese. Ibig sabihin, nitong 4 months mula February 5 hanggang June, may pwedeng nagawa ang Senado. Pwedeng hindi sila nag-full-blown trial, pero at least pwedeng nagsimula na silang mag-aksyon. Ngayon, pinatawad na natin siya, nakalipas na ang 4 months. Tapos pagdating ng June 2, sasabihin niya na naman, June 11 na. Kalukuhan! Tinuluto
tayo ni Chis Escudero. Tapos, nito na naman, sinasabi na naman ni Chis Escudero, hindi tayo nakakasigurado na magtuloy yan eh. Kasi baka i-dismiss yan ng mga senador na kasamahan ko. Ang magdidesisyon ay ang mga senador, plenaryo. Poncio Pilato pa pala ito si Chis Escudero eh. Ugas kamay. O ngayon, mukhang sigurado na nila, nung nag-usap-usap sila, nakuha na nila ang boto ng mayorya. I-dismiss nila. Kaya nag-anunsyo na si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, itigil nyo na yan kung ayaw nyong mapahiya. Sabi naman ni Amy Marcos, kailangan nyo nang tanggapin yung fact na wala na, patay na ang impeachment. Aga-aga, nagdi-declare na ng panalo si Marcoleta at si Ivy. Ibig sabihin yan, nakuha na nila ang bilang na kailangan para i-dismiss yan. Kaya lang, namaliit nila ang mamamayan. Kung silang mga senador pwedeng magkutsabahan at maglukuhan, hindi nila dapat isama ang mamamayan. At tandaan nila nung panahon ni Erap, sinabihan din si Erap ng mga senador na kasamaan niya, Mr. President, don't worry, hindi mabubuksan ang envelope. Hindi mabubuksan. Nag-usap-usap na kaming mga senador, 11 ang hindi papayag na mabuksan. Malakas ang loob nila ngayon ng butuhan. Nanalo sila, 11 yung hindi pumayag na buksan ang envelope. Nandun sana yung ebidensya laban kay Erap. 10 lang yung pumayag na buksan. Tuwang-tuwa ngayon, sila Ureta, sumayaw na, di ba? Yung Dancing Queen. Panalo yung grupo ni Erap. Ang hindi nila naisip na ang mamamayan ay hindi papayag. Anong ginawa ni Nini Pimentel, Senate President noon? Nag-resign! Hindi niya masisikmura ang ginawa ng mga kampanya senador. At ano ang ginawa ng mga prosecutors? Nag-walk out! At pag-walk out ng mga prosecutors, pag-resign ni Senate Pimentel, ni President Pimentel, sumama na ang mamamayan sa EDSA. Yan na ang EDSA. Kaya tama ang sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon. Sa mga senador, huwag kayong magkamaling i-declare o i-dismiss ang impeachment na yan. You are playing with fire. Naglalaro kayo sa apoy. Masusunog kayo. Galing yan kay dating Senate President Franklin Drilon. Bakit nasabi niya yan? Kasi marami nang nakitang impeachment si Senate President Drilon. At alam niya, tayong mamamayan, hindi natin papayagan na ganituhan lang tayo ng Senado. Kaya abangan natin sa Pitsa 11. Kapag pinatay nila ang impeachment sa Pitsa 11, makikita nila ang galit ng taong bayan. Itong ginagawa natin ngayon, patikim pa lang ito. Wag, tama ang sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon, don't play with fire. Masusunog kayo. Nalalagyan pa naman pala ng... Napakarami ng aral ang kasaysayan. Kung kayong mga politiko, kaya ninyong magkutsabahan, at akala ninyo, pag nagkaisa kayo, yan na yan, nagdeklara na si Marcoleta, na itigil na daw yan kung ayaw nating mapahiya, nagdeklara na si Amy Marcos, tanggapin na lang daw natin ang fact na failure na yung impeachment. Kung kayo akala nyo tapos na yan, sa mamamayan, hindi pa.